Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon na nasa Exodus Kapitulo 30 sa versikulo 1 hanggang versikulo 10. Gumawa ka ng altar na akasyang sunugan ng kamangyan. Gawin mo itong parisukat, 18 pulgada ang haba, gayon din ang luwang, at 36 na pulgada ang taas. Ang apat na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na parang kaisang piraso ng altar. Babalutin mo ito ng lantay na ginto at lilistunan ng ginto ang paligid. Kakabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid sa ibaba ng liston para sa suotan ng pasanan. Nayari sa kasyang balot din ng ginto. Pakayari ilalagay ito sa labas ng tabing ng kaban ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga susunog dito ng kamangyang. Si Aaron pag-aayos niya sa mga ilaw. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi. Pag-aayos sa mga ilaw. Araw-araw gagawin niya ito at ng inyong magiging kaapu-apuhan. Huwag kayong magsusunog dito ng kamangyan na iba sa inuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkain o inumin. Minsan, 1 taon gaganapin ni Aaron ang seremonya sa paglilinis ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahira ng dugo ng hayop ng nahandog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito'y sagrado at nakatalaga kay Yahweh. So, ang passage ito ay patungkol doon sa Old Testament kung paano nga ba sila magsasacrifice or mag-offer ng sacrificial offering. Merong pang-araw-araw at meron naman na offering na pang taon-taon or kada taon. So, nakita nyo yun? Yung kahalagahan ng dugo para malinis yung kasalanan ng mga Israelites. So, Old Testamento na ang sacrificial offering ay hayop. Pero sa New Testament, alam natin kung sino yung tinatawag na Lamb of God. Kasi sa Old Testament, Lamb of God, yung dugo ng the blood of the Lamb of God ang ginagamit. Pero dito sa New Testament, alam natin kung sino ang Lamb of God. At siya ay si Jesus. Yes, kailangan natin ang dugo ng Panginoong Hesus para tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. Sa kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan nating lahat. Pero, syempre, gumagawa si Lord ng paraan para ma-purify tayo through the blood of Christ.